sana po tayo gustong maupo. Yung mga kids natin, ano po, sa itaas, pwede po tayo. O sige nga, multimedia, konting background music lang dyan habang dinidiscuss natin to. Lori, pakiano nga ito? Pakiharap lang na ganun saglit. Okay? Ayan. Okay na? O sige po. Ayan. Habang pumupunta po sa itaas yung mga bata, ano po, position na po tayo. Okay? Sige po. Middle me, okay na po ba tayo? Okay, sige. Game. Gusto kong pakinggan nyo lang pong mabuti ito po, ano? Thank you, God. Thank you, Jesus. Every breath is borrowed. Every sunrise is a miracle we didn't pay for. And yet, how often do we scroll, complain, and compare? Forgetting we woke up in a world painted by God's hand. Bawat paghinga, regalo. Bawat umaga, isang himala na hindi natin binili. Pero madalas, mas mabilis pa tayong magreklamo kaysa magpasalamat. Mas mabilis pa tayong tumingin sa kulang kaysa sobra na ibinigay niya. We say, I will be grateful when the bills are paid, when the sickness is healed, when the dream comes true. But gratitude is not a finish line. It is the starting point. Pag inilagay mo sa dulo yung pagkapasalamat na kailangan may mangyari lahat maganda, hindi ka na makapagpapasalamat because the original position of gratitude is, this is the starting point. This is the starting line. If you can learn how to be grateful, sa simula pa lang, doon bumubukas ang maraming bagay. Pasasalamat, again, hindi ito naghihintay ng happy ending. Ito yung simula. Dahil kahit sa gitna ng unos, may dahilan para ngumiti. Kahit sa gitna ng luha, may dahilan para magpasalamat. Thankful for the roof above me. Kahit butas, okay lang yon. It still covers me. Thankful for the food on my table. Kahit simple lang, it still feeds me. Kahit paulit-ulit, okay lang yon. Thankful for people who love me. Kahit minsan magulo, they still choose me. Salamat sa hangin na hindi ko binabayaran. Salamat sa pusong tumitibok kahit pagod na. Salamat sa Diyos na patuloy akong minamahal kahit hindi ako consistent at sumasabit. We have so much to be thankful for. Kaya bago matapos yung araw mismo nito, yung Sunday service natin, bago tayo muling magreklamo, bago tayo magkumpara, yan ang pinakamabigat, yung comparison talaga, no? Isa yan sa gratitude killer. Yung pag kinumpare mo na yung sarili mo sa iba, yung parang gusto mong maniwalang, ako lang may problema, sila lahat, ang ganda ng buhay. Pero hindi po ganun. Let us pause. Let us breathe. Let us say, tayo nga po lahat, thank you Lord. Dahil sa dami ng ibinigay mo, sana kaya mong sabihin, kulang ang buhay para magpasalamat. Pikit po tayong lahat. Maraming tao ngayon nasa hospital, pero kami nasa simbahan. Maraming tao ngayon nasa kulungan, pero kami ngayon nasa presensya mo. Maraming tao naiipit sa digmaan. Walang makain, hindi makapaghanap buhay ng maayos, hindi nila alam kung isang araw may bombang babagsak sa bubungan nila. And yet kami, andito ngayon sa presensya mo po, O Diyos.
Marami ngayon lumalaban sa cancer, marami ngayon, ang daming kabigatan. Pero God, andito kami ngayon sa presensya mo. We have so much to be thankful for. Kaya Lord, sana talagang even yung last line, kulang ang buhay para magpasalamat. Dahil Lord, sobrang ang ginawa mo sa amin. Kaya Father God, this morning, open our eyes so that we may see the wonders of your deeds, of your creation, the beauty of your plan and purpose in our lives. Totoong may pain, pero totoo rin pong ang daming pwedeng ipagpasalamat sa iyo. Thank you so much, oh God. In Jesus' name, Amen. For the last 30 seconds, pumalakpak nga tayo sa Panginoon na nagsasabing, thank you so much, oh God. Thank you so much for this life. Thank you so much for my family. Thank you so much for my kids. Thank you for the education, Panginoon. Thank you for the wisdom. Thank you for the church. Thank you, Panginoon, sa buhay na meron ako, na hindi mo ko pinagkukulang, na hindi mo ko pinababayaan. Tell your neighbor, yung katabi natin, ang galing ng Diyos natin. Wow. Thank you, Jesus. Gratitude is the gateway. Ang daming bumubukas kapag natutunan natin ang magpasalamat. Contrary, ang dami rin nagsasara kapag panireklamo tayo sa buhay. Gratitude is the gateway. Ano po? Sobrang gusto nating talakayin ito kasi nasa habits po tayo sermon series. At ito na nga po yung habit of gratitude. What will happen sa mga taong sobrang prinactice nila ang gratitude no matter what? Ang pinaka-key verse natin, ang dali-daling tandaan ito, Psalms 100 verse 4. Basahin nga natin lahat in 1, 2, 3. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Grabe, no? Isang verse lang ito. Thanksgiving, praise, thanks, praise. Galing. Siguro nga po talagang yung idea ng gratitude and praise is inseparable. Nakita po ba kayo ng taong pasalamat ng pasalamat pero reklamo na reklamo? Nakakita po ba kayo ng taong sa dami ng dapat ipagpasalamat, reklamo ang nakikita? Pero may nakita rin naman po ba kayo? Merong mga tao, sobrang daming pwedeng ireklamo, kaya lang laging may nakikitang dapat ipagpasalamat. Galing po. So titinan po natin that the context of this passage is, si David, pinipicture niya, actually yung gate dito, pwede talagang patungkol sa worship service or temple. Papasok sila, nagwo-worship sila, kaya parang imagine mo, nagmamarcha, imagine nyo po tayong lahat, yung leader natin, ine-encourage tayo to praise the Lord, to worship God. Sila David, marami nagsasabi, habang papasok sila sa templo, kabisado nila yung word na ito, enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Enter His gate with thanksgiving. Excited. Sino po rito yung papasok ka pa lang sa Victory Mall? Grabe, isa na namang elevator ang gumagana. Ilan ho yung papasok pa lang dito ay, ano kaya ulam namin mamaya? Hindi na naman nakapagsaing, hindi naman nakapaglinis, may babaring, binabad ko yung labahin ko. Sino yung papasok sa temple? Ang naaalala niya yung mga worries. Hindi ba? Enter His gate with thanksgiving. Enter His gate with thanksgiving. Ang ganda po nito. Si David, maraming laban sa buhay. Pero one remarkable thing kay David is, he is not only a warrior, he is a worshiper. A man after God's own heart. Pakikita ko po sa inyo sa umagang ito.
kahit gaano pa kabigat at katindi ang dinadaanan natin, we have more than reason to praise and to thank the Lord sa ginawa po ng Diyos sa buhay natin. So ito yung challenge sa atin ngayon. May 4 na bagay na bumubukas every time na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. So kukuhanin natin yung picture ng gate. Kasi ang sarap nung ganyan, yung nasa gate ka, yung amaze na amaze ka. Yung gate kasi, parang kinokobera niya yung napakagandang lugar na hindi ka basta makakapasok, na nasa labas ka, wow, pagkatapos nagkakaroon ka ng idea, ano kaya yung nasa loob? Sana magkaroon tayo ng idea ngayon, kapag ang buhay ko ay naging mapagpasalamat, ano yung mga pwedeng kasunod na pwedeng mangyari sa isang tao na sobrang grateful? 2015, exactly 10 years ago, nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na pumunta sa London, dito sa Buckingham Palace po, kung saan nakatira po si Queen Elizabeth. Do patay na po siya ngayon. Tourist attraction din po ito eh. Lahat pwedeng tumingin sa gate, pero hindi lahat pwedeng makapasok. At hindi lahat talaga makakapasok. Yung mga lang po, guards of the palace, sila po yung makikita mo, yung mga nagbabantay kay Queen Elizabeth. Pero siyempre may lugar naman doon talaga na na pinapupuntahan. Pero ito, highly secured po, yung lugar na yan. Kaya kung nasa gate ka, wow, ang ganda naman ng passage ng labas. How much more yung loob? So, ganyan lang ang picture ng mga tourists. Hanggang gate lang sila, pero hindi po sila nakapasok. Sino po rito yung may kaibigan ka, dinalaw ka, sa pintulan lang kayo nag-usap, nakalimutan mo nang papasukin. Ano ba? Yung sarap ng kwentuhan nyo. Pagkatapos, lahat ng dumadaan tricycle at mga usok sagap nyo. Kulang na lang sabihin, hindi mo ba ako papapasukin? Saka painumin mo naman ako, sarap ng kwentuhan natin, di pa tayo kumakain. So imagine that, pero alam nyo ho, nagkaroon tayo ng pagkakataon, kahit kaunti lang yung talagang pinasili po sa atin yung loob. Hindi ko nga po matandaan, pero siguro lang. Kaya wala akong matandaan, bawal mag-picture sa loob. Bawal po. Gusto nyo lang i-immerse, i-absorb mo. Wow. Sabi ni Pastor Ancho Benaventura, na nagsama po sa akin dito, Loy, ganda higit pa dito ang kaharian ng Diyos. Wow. Yung gandang-ganda ka na dito, Loy, may higit pang kaharian na napaganda dito. And that is why I am excited, kasi as a servant of God, and we are all servants of Jesus, laging may naghihintay na mas magandang Ilan sa atin naniniwala talaga, ang buhay natin paganda ng paganda, hindi papangit ng papangit. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo po, paganda ba siya ng paganda o papangit ng papapangit? Wala namang issue kung papalaki ng papalaki. Normal lang yan. Kasi nga busog tayo eh. So ang point natin is from glory to glory, victories after victories ho talaga. Yes, may mga dinadaanan, pero part of it lang po iyan. Sana huwag mawala sa isipan natin that there is always something beautiful na naghihintay sa buhay natin, higit sa mga bagay na nilalakaran natin. Number 1, gratitude is the gateway to God's presence. Enter His gate with thanksgiving. Hindi ka makakapasok sa presence ni God kung walang pagkilala at pasasalamat sa Diyos. The password is gratitude. Thank you, Jesus. So if you want to enter in the presence of God, napakahalaga po na i-establish natin yung gratitude spirit. Ang liwanag naman po sa passage, enter His gate with worry
enter His gate with entitlement mentality. Hindi ka makakapasok sa presence ni God kapag puno tayo ng sarili natin. Yung ayabang natin, buti nga nag-church ako eh. Yung buti nga nagpupuri ko sa iyo, Lord, dapat nga eh. Pwede mo bang pagmalakihan ng Lord? Wala, hindi. Enter His gate with thanksgiving. Kaya bumubukas ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nagpapasalamat. Kapag hinintay natin, may mangyari munang maganda bago tayo magpasalamat. Walang presence na bubukas. Actually, may sinabi pa sa Psalms, I don't know exactly the verse, but ang sabi doon is, the Lord inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay bumababa, nananahan sa pagpupuri ng Kanyang mga anak. Thank you, Lord. Gratitude, papunta yan sa praise, papunta yan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Some of us are asking God to show up in our life while we keep the door shut with our attitude. Gusto natin bumukas ang presensya ng Diyos, pero isinasara naman natin ang masamang ugali natin ang pwede sanang ikilos ng Diyos. Gusto ko anak, kumilos sa iyo, panereklamo ka naman, sino ba naman matutuwa sa iyo? Ilan po sa atin dito yung may gusto kong makasama, kahit isang araw lang, wala siyang gagawin sa buhay mo, kundi magreklamo lang siya. Yung pinainom mo ng kape, ang bango-bango, ano ba naman yan, ang init? Sige nga, sagutin niyo po ako, hanggang ngayon, ito, mystery sa akin ito eh. Bakit ang kape pinapainit natin, pero hindi naman natin mainom ng mainit, palalamigin din natin. Ako po, ilang kape ko na po ang nasa ibabaw ng aircon, pagkagising ko po, malamig na talaga. Halos kalahati lang po ang naiinom ko. Marami talagang mystery sa buhay, but my point is this, mga kapatid, gusto natin bumaba ang presence ni God. Paano ka naman niya sasamahan? Andiyan na siya, hindi mo pa siya ma-appreciate. Andiyan na siya, hindi mo pa siya ma-acknowledge. Ang dami niya nang ginawa. Sabi ko nga, paano gagawa si God ng bagong bagay sa buhay natin? Yung mga dati niyang ginawa, hindi mo maipagpasalamat ng matindi. Can I hear amen? Kaya napakahalaga, if you want to experience the presence of God, we must learn and practice gratitude at all times. Hindi sinasabi, kaya nga in everything give thanks, hindi sinasabing pag nasunugan ka talaga is, wow, salamat, ang ganda. Ang point lang natin is this, alam natin, may purpose, may dahilan ng Diyos sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sabihin natin lahat, thank you, Lord. Sino po rito yung, kaya ba natin mag-agree? Kaya po ba natin mag-agree? This is the challenge and this is somehow is application po muna natin. Sino po rito ang mag-agree? Pagkagising mo, ang una mong sasabihin, thank you, Lord. O sabihin natin lahat, thank you, Lord. Hindi ka muna magbabrowse ng FB. Wala ka munang panonoorin. Basta pagkagising mo, pagdilat ng iyong mata, thank you, Lord. Pag nakarating ka sa lugar ng trabaho mo, thank you, Lord. Nakabalik ka sa inyong bahay, thank you, Lord. Sabihin natin lahat, thank you, Lord. Iba naman, baka naman itanong nyo pa sa akin, Pastor, thank you Jesus ang nasabi ko, okay lang ba yon? Alam mo, ang laki ng problema nating kapatid. Gusto kong sumikit ng dibdib ko pag ganun. Ano po? Paano po ba ako nasabi ko? Iba nasabi ko, hallelujah, thank you to the Lamb of God. Grabe, highly theological, okay yan. So ang point lang natin let us practice. Alam niyo po, I want to confess to you, merong time, hindi naman ako marunong magmura, na kasama ko sa mga kabataan na ang galing magmura. Sino po rito yung may anak ka, 3 years old pa lang, ang galing, ang lutong niyang magmura. Tup, tup, tup. Grabe, no? Minsan ang lutong magmura, no? Kaya hanggang sa pagtanda,
minsan, hindi naman siya sa galit, pero naging habit niya na yung pagmumura. Kala ko po, hindi na matatanggal sa buhay ko yon, not until makakilala tayo kay Jesus. At yun na nga po. Pero sa totoo lang, kay Dr. Lester ko po talaga natutunan, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang natatakot ako, hindi ka naman matinding magreklamo, pero napasama ka lang sa taong antinding magreklamo. Hihigitan mo pa. Nakakita na po ba kayo ng ganito ang kwentuhan? Grabe, tumaas ang blood sugar ko. Ikaw tumaas lang sa akin, grabe. Yung nagpapataasan tayo ng blood sugar, ng blood pressure, ano po. Yung parang bakit ayaw kang patalo, ano po. So my point is, sanayin natin ang sarili natin, kahit sa maliliit na hakbang, from time to time, thank you, Lord. Sabihin nyo ngayon sa katabi nyo po, thank you, Lord. Ikaw yung nakatabi ko. Okay. Sige po, sabihin, kung ayaw mo naman yung katabi mo, ito ang sabihin nyo po, in Jesus' name. Wag naman. Ito yung nakikinig ka, lagi kang ginugulo. Ano? Yung seryoso ka, pagkatapos kay kwentuhan ka, ang dami ko namang makakatabi, ito pa naman nakatabi ko. Kailangan ko yung mensahe nito, ito pa yung nakatabi ko. Pastor Emer, napakapalad mo, si Gary ang katabi mo. 10 anghel ang katumbas niyan. Ano pa? Gustong-gusto ko kasi. Gusto niyo po ba talagang maranasan ng presence ni God? So, gratitude is the gateway. Siya talaga ang pintuan. So, sana, hindi lang araw ng linggo, araw-araw kapag nagpapasalamat tayo, ano po, ang presence ni God bumababa kapag tayo nagpasalamat. If you don't step through the gate, you'll never experience what's waiting in the courts. Di ba? Kumbaga sa eto ang gate. Hanggat hindi ka nakakapasok dyan, eto lang yung limitation mo. May kasunod pa ano po? Enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. First step is thanksgiving. Yung second step, yun ang exciting. Grabe po yun. Ano ang kasunod? Ano ang kasunod? Waiting in the courts. Binabalikan ko yung Bible. Nung si Lazarus bubuhayin ni Jesus, 4 na araw ng patay. Pero sabi ni Jesus, nagpapasalamat ako. Kasi meron kang i-reveal na grabing mamamangha ang mga tao. Sometimes, dadalin ka muna ni God sa pinakamahirap, sa pinakamabigat, hindi mo na-appreciate. Pero kapag nalagpasan mo na iyon, doon mo makikita, buti na lang nangyari yon. Ilan sa atin dito nagpapasalamat ka dahil dinaanan mo ang kahirapan, pero dinaanan mo lang na kung hindi mo dinaanan yon, hindi mo ma-appreciate kung anong meron ka ngayon. Kaya ang delikado po dito, yung mga hindi nakaranas ng kahirapan, feeling entitled. Binili ng sapatos na napakaganda, hindi in-appreciate, sabi ng magulang, kung sapatusin ko yung mukha mo. Dati nga kami, tsinelas lang Lalo na may mga kwento sa Africa, yung plastic ng Coke, yun ang tsinelas niya. Nakita niyo po yon? So, grabe, nabuhay si Lazarus. Yun na yung huling miracle ni Jesus pagkatapos ng pinakamatinding ginawa ni Jesus after ng cross. Grabe. Tingnan mo, paano pakakainin yung 5,000 katao? Pero si Jesus ang ginawa niya, hindi niya hinintay dumami bago magpasalamat. Hindi niya hinintay na masolve ang problema bago magpasalamat. Hindi niya hinintay maging maayos ang lahat ng bagay bago magpasalamat. Sabi ni Jesus, Jesus then took the loaves, gave thanks. Lord, salamat sa 2 tilapia at salamat sa 5 pandesal sa Obrero Bakery. And distributed to those who were seated as much as they wanted. Hindi lang basta nakakain. Sobra-sobra, He did the same with the fish. 5 loaves and 2 fishes lang po ito.
Ilan sa atin dito yung nararatel kapag kinakapos na kayo ng budget? Yung nanginginig ka, 150,000 na lang. Yung ibang 5 pesos na lang. Nakakaasar naman. Ikaw na may malaking ipon, nararatel ka, itong namamalimos, ang saya-saya. Pahingi nga po. Wala akong barya. Okay lang po, may panukli ako. Magkano po ba ibibigay niyo sa akin? Buti pa yung pulubi may panukli. Yung may maganda kang bahay pero hindi mo ma-appreciate, pagkatapos makikita mo yung mga natutulog sa ilalim lang ng LRT, ang himbing ng tulog. May nangyayaring maganda kapag naging habit natin ang pagpapasalamat. Amen? Malakas na palakpak, ibigay natin sa Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Number 2 is, hindi lang gratitude is the gateway to God's presence, it is also the gateway to God's perspective. So, hindi lang ang may bumubukas, may bumababa na presensya ng Diyos, enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Mas lalo mong makikita, mas lalo mong matutuklasan, mas lalo mong marirealize, wow, hindi lang pala presensya ng Diyos, yung pwede na, although presence of God pa lang, panalo na yun eh, wala nang katumbas po yun eh. Siguro let us be honest siguro, gusto natin laging ayos ang lahat ng bagay. Bisan nagiging parang feeling entitled din tayo sa presence ni God eh. Yung dahil anak ka ba ng Diyos, wala nang pwedeng dumating sa atin na hindi maganda, kailangan lahat ng gusto natin. Pero sabi dito, ang ganda yung idea lang muna ng perspective. Minsan, same problem, but different perspective. Pareho tayo ng sitwasyon, pero may iba akong nakikita. At ito ang nangyayari kapag ang isang tao mapagpasalamat. Lahat pwedeng ilagay sa mabigat na sitwasyon, pero ikaw, may maganda kang nakikita. Marami sa atin, eto ngayon yung nararamdaman, I am not enough. Everything is against me. Lord, favorite mo ko, no? Napadala ng mga pangit na bagay. Yung parang feeling mo, kapag pangit, ikaw ang nabubunot sa rapol. Sino magkakasakit? Ako. Sino maaksidente? Ako. Pag may 5 milyon, nabunot na lahat, wala pang lumalabas na pangalan mo. Nababanggit ko po ito dahil, Berna sa susunod, may rapol na naman ho tayo. Okay? So ang point natin is, either ito yung lagi mong sinasabi, I'm not enough, lagi, hindi lang sa sarili ko, kulang kami, kapus kami, lagi na lang pangit yung nangyayari sa buhay ko, lagi na lang hindi napapahinga, lagi na lang may dumarating. Sino ho rito yung meron din pagkakataon, talaga namang magulo pamilya mo, hindi ka na nasanay. Yung ang kulit ng anak mo, hindi ka na nasanay. Laging parang may bago. Again, eto yung dalawa. Either you are not enough and everything is against me, or God is with me and I am blessed. Sabi nga natin yung huli, God is with me and I am blessed. 1, 2, 3. Kaya nyo pong sabihin yon with confidence, with authenticity in our hearts, that God is with me and I am blessed. Hindi ako mukhang kawawa, hindi ako mukhang biktima, kasama ko ang Diyos at pinagpala ang buhay ko. O kung agree po kayo doon, malakas na palakpak sa Panginoon. Wow, thank you, Jesus. God is with me and I am blessed. Kahit may dumarating na pagkataon problema, God is with me and I am blessed. Maaaring may problema ka sa anak mo, God is with me and I am blessed. Sarap i-declare niyan. Nitong week nito, may isa po akong wisdom na natutunan. Ang truth, sabihin mo kahit hindi mo pa pinaniniwalaan. Hanggang sa i-practice mo at maranasan mo. God is with me and I am blessed. Kung hindi ka naniniwala, just declare it.
Kung hindi mo kayang i-absorb yung truth, God is with me and I am blessed, just declare it. Hanggang sa ma-absorb mo, hanggang sa lakaran mo, hanggang sa eto na ang buhay ko. Maraming truth, hindi mo agad kayang paniwalaan, but just declaring it, you will practice it at magiging lifestyle mo. I am happy andito ka ngayon kasi nagwo-worry po ako sa iyo that feeling mo lagi kang kulang. Feeling mo lagi kang in trouble. And in fact, ang totoo, sobrang blessed natin. Kurutin mo sa muka yung katabi mo at sabihin mo, ang cute mo. Sobra kang blessed, nakakainis ka. Ano po? Inom muna ako ng kape. Great adventure, here I come. Ang sarap yung lagi kang may inaabangan sa buhay. Hindi yung parang, may bagyo na naman yata. Ba't puro bagyo iniisip natin? Ba't hindi mo isipin may bonus na paparating? Amen? Hindi mo nga lang matatanggap pero may bonus. Do not be anxious about anything. Si Paul nagsasabi niyan habang nakakulong. But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God will guard your hearts and minds. Just merely by observing the passage, titigan nyo lang po. Ano ang una? Thanksgiving or peace of God? Gusto natin ng peace of God, di naman tayo marunong magpasalamat. How will you experience yung kapayapaan ng Diyos? Maraming bagay ang kadikit, thanksgiving. Hindi pwedeng at peace ka, pero walang pasasalamat, walang appreciation sa buhay. Kaya grabe po, kasabay. Although next slide natin is about peace of God, pero ang sarap lang. Oh, hindi ko po inaalis, nag-i-struggle ka sa work mo. Alam ko po yun. Di ba nag-i-struggle ka sa work mo? Kulang na lang sunugin mo yung kumpanya. Di ba nag-i-struggle ka sa pamilya mo? Hindi ba may problem ka ngayon sa schooling mo? Yes. We do not ignore the fact that marami tayong problema, but sabi rito, do not be anxious in anything. Ganda, no? And the peace of God will guard your hearts and minds. Ito ang ganda nito. Tingnan niyo po ito. A grateful person can see the same storm as everyone else, but somehow they spot the rainbow first. Sana may nakikita kang maganda sa dinadaanan mo ngayon. Sana may nakikita ka namang rainbow sa struggle mo ngayon. Sana may nakikita kang silver lining sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan po natin. Alam niyo po ito, no? Okay? Ito yung, di ko alam kung lahat merong ganito po, So, sa camera natin, ako po, pag ito yung ginamit ko po, meron tinatawag na portrait. Portrait. Merong portion na pipindutin ka lang na lighting, doon nakapokus. Kaya pag yung nakapokus, iyon yung malinaw, kapag napindot mo na yan, malabo yung paligid, pero malinaw yung focus. Okay? So, ganyan po yung buhay natin. Pag nagpapasalamat tayo, tinutulungan tayo ng Diyos na mag-focus hindi sa malalabong bagay, kundi sa malinaw na nais niya na makita mo. Sino ho rito, you agree po, bawat bagay na pinahintulutan ng Diyos, may maganda siyang purpose. Kahit po kayo, ako po, hindi po ako Diyos. I am a pastor of Praise Church. But I'm always thinking of you. Mga outreaches natin for the next 25 years, wag naman sana muna, pero kapag namatay ako, paano mangyayari sa atin? Yung mga anak ko, paano ko sila ipoposisyon?
Sobrang pinagpe-pray ko po yan. Hindi lang po sa ating sarili. Pero gusto kong mag-focus sa pasasalamat sa Panginoon na habang nagpo-focus ka, lalong lumilinaw yung kalooban ng Diyos. Let me tell you straightly po, di lahat ng gusto mo matutupad. Hindi pwedeng spoiled brat tayo sa Lord. Yung gusto mo lang tanggapin sa Diyos, lahat ng maganda, ano ka? Diyos anak. Di po ba, we cannot choose. There are things in life beyond our control. But I can choose to have a spirit of gratitude para harapin ang maraming bagay. Amen ho ba tayo doon? We should trust God. Kahit malabo ang plano mo, ang linaw ng plano ng Diyos. Kahit malabo ang attitude natin, ang linaw ng attitude and character ni God, hindi nagbabago. Hallelujah. May challenge to you kanina, pagising sa umaga, practice, thank you Lord. Pagdating mo sa trabaho mo, thank you Lord. Pag nakauwi ka, thank you Lord. Walang problema. Ano po, wag naman ganito, nagmura ka, thank you Lord. Pambihira, ganda ng pagkakamura ko, ano po, timing na timing, sagad, ano po. Wag naman pong gano'n, na pangit naman po yun. What is this God's fingerprints journal? Lagi nating naririnig din po ito, we cannot connect the dots forward. You can always connect the dots backward. Ngayon mo lang maunawaan yung mga nangyari sa nakalipas. Minsan kasi may mga problema, hindi mo na agad ma-realize bakit eh. Pero, pagdating ng panahon mo lang ma-realize, kaya pala ako dito pinag-aral ng Diyos. Kaya pala naranasan namin ito. Kaya ko pala nakilala si ganito. Pwede po ba? Hindi naman araw-araw, pero pwede mo ba na mag-journal, isali mo lang sa journal mo, lahat ng na-realize mo na hindi mo naunawaan noon. Ay, kaya pala ako nagka-Bell's palsy. God is preparing me for another Bell's palsy. Ano po? so my point lang is, kaya pala ako inalaw ni God na dumaan sa kahirapan. Kasi pag ginawa niya akong pastor, ang focus ng ating ministry ay paano tulungan yung mga nasa ibaba, paano bigyan ng pag-asa. So ang dami. Ang daming maraming bagay. So, pwede mo bang isulat, God's fingerprints, kailan mo naranasan, kailan mo nakita yung kamay ng Diyos sa mga nararanasan mo? Ay, kaya pala ako inalis ng Diyos dito kasi... How will you journal? Paano mo nakikita yung daliri ng Diyos sa mga bagay niya na pinahihintulutan sa iyong buhay? Kasi pag hindi mo nakita ang kamay ng Diyos, sisisihin mo ang Diyos. Ang bandang huli, sasabihin mo pa, ang lupit mo, Panginoon, of all people, bakit ako? God's fingerprints. Minsan, hindi binabago ng Diyos ang sitwasyon. Ang binabago ng Diyos, yung pagtingin natin. Minsan, hindi ka pagagalingan ng Diyos. Pero bibigyan ka na ibang pagtingin, ibang pananaw, hanggang sa makita mo, there is something good in this situation. There is something gold na inihanda ang Panginoon. Iba kasi ang gratitude, hindi lang naman siya yung tipong napaka-positibo mo kasi parang personality trait yan. Hindi po personality trait. Ano ho talaga ito? Attitude at habit na pwede po natin. So again, thank you Lord. And then, God's fingerprints journal. Ang sarap magsulat. Ang sarap magsulat po. Lalo na isinusulat mo yung mga bagay na dinaanan mo, sinamahan ka ng ating Diyos. May natututunan po ba tayo? Ano po? O baka nagre-reklamo na kayo? Itong sermon na ito, ang bawal kayo magreklamo. Humaba, ang tagal, kasi Thanksgiving ang pinag-uusapan po natin, okay? Lahat na nagpapasalamat, pumalakpak ng malakas para sa Lord. Hallelujah. O, number 3, yun na rin ang kasunod po, ano? Gratitude is the gateway to God's peace. Let the peace of Christ rule in your hearts and be thankful. Sige po, kahit simple lang, sino rito po ang creative ka kapag naguguluhan ka? Sino rito yung may naiisip na maganda
kapag gulong-gulo ka. Alam niyo po, tanggalin lang ng demonyo ang peace of mind mo, tapos ka na eh. Tapos ka na. Panalong-panalo na siya. Matanggal niya lang yung peace mo. Pero yung demonyo, halimbawa, nagkasakit ka na, thank you Jesus ka pa din. Grabe, namimilipit siguro sa sakit ng sikmura po ang demonyo, no? Yung parang tinitira ka niya na, ikaw may nakikita ka pang magandang bagay. Wow! Kaya sabi ni Paul din sa Colossians, let the peace of Christ rule in your hearts and be thankful. So gratitude shifts you from anxiety to trust. Regardless kung anong nararanasan mo, pero kapag nagpasalamat ka na, yung kabalisahan, naging papasalamat. Kapag naguguluhan ka, nagiging pagpapasalamat. Yung sobra kang parang ang bigat, pero kapag nagpasalamat ka, ang dulo, pagtitiwala sa Diyos eh. Galing ng Panginoon, galing ng Diyos sa buhay mo. Sana makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Sana makita mo yung galing ng Diyos sa buhay mo. Ilan na po sa atin nakatuklas, ang dami talaga nating naiisip, hindi totoo. Puno-puno tayo ng inhibition sa buhay. 90% ng iniisip po nating negatibo, hindi talaga nagkakatotoo. Pero sobra nating pinaniniwalaan. So, pag ganito kami, baka kung ano sabihin nila, subukan mo, tingnan mo, hindi totoo yung sinabi mo, wala naman silang masasabi. Actually, majority po ng problema, kung ano man po yan, sama ano lang po yun, 2 weeks, tapos na. Yung impeachment, saglit lang po yun. Hindi na uli pag-uusapan yun. When you lose gratitude, ang unang nawawala, kapayapaan. At ang unang pumapasok agad, takot. Kaya pag hindi natin binantayan ang ating puso at lagi tayong napipikon, lagi tayong naaasar, lagi tayong sumasakit yung ulo natin, huwag nating i-allow na mawala po yung gratitude spirit. May benta o wala, thank you Lord. Amen? Mataas yung grade natin or hindi, thank you Lord pa rin. Pero wag naman bagsakan na thank you Lord kasi tamad naman talaga tayo. Hindi naman po ganun hindi tatanggapin din ni God yun, okay? So, huwag nating hayaang mawala ang pasasalamat na kung saan parang inaalis natin yung ating kapayapaan at pinapapasok po natin agad yung mga takot sa buhay na pwede po nating maranasan. Sabihin niya ho natin uli, laging magpasalamat. Laging magpasalamat sa Panginoon. Okay? So, replay your day. This is our application points. Pwede ba sa bawat araw, magsulat ka ng 3 moments sa buhay mo na sobra mong gusto lang ipagpasalamat sa araw na ito? Nakain mo yung favorite mong lugaw. Wow. Yung manok na hinaluan ng konting bigas. Ano pa yung ganun? Okay? So, replay your day. Nakita mo, nakapasyal ka sa ganitong lugar. Sige lang, sulat mo kasi lalong lalong nare-reinforce yung gratitude of spirit o spirit of gratitude kapag tayo po, ako po ito yung pinanlaban ko talaga po sa Bell's palsy ko. Kailangan makapagsulat ako ng 10 pagpapasalamat ko sa Diyos, yung pinipiga ko po yung utak ko hanggat hindi ako nakakasampo, hindi ako titigil, hindi makaporma yung anxiety, hindi makaporma yung takot. Pero ito 3 lang, 3 moments. Kayo po ba meron time pinagpapasalamat niyo yung taong nakausap niyo po? Buti na lang nakausap ko si ganito. Just journal it. Pagpasalamat niyo rin yung taong hindi niyo nakita. Buti na lang hindi ko nakita to. Pwede rin naman, di ba? Totoo lang. May mga tao talaga tayong ayaw makita, lalo na yung may utang sa atin. Pero kung nagbayad, gusto ko muna siyang makita. Ano po? Sabi mo sa katabi niyo po, Bes, magbayad ka na. Para walang maging hadlang sa pagkikita po natin. Okay? So, sana basta alam niyo po kung meron ditong hindi nagsusulat, okay lang kung hindi talaga marunong magsulat. Pero kung kaya naman natin magsulat, ako po, ewan ko lang, hindi ako mabubuhay nang hindi po ako nagsusulat sa
bawat araw. Okay, so let us review muna. Ano yung number 1 natin? Gateway, ano po? Gratitude is the gateway to God's presence. Number 2, gratitude is the gateway to God's perspective. Number 3, to God's peace. Ano po? Okay, number 4. Dinala ka sa presensya ng Diyos sa pasasalamat. Dinala ka ng Diyos sa isang lugar para makita mo yung purpose, yung dahilan ng maraming bagay. Binigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. For what reason? To lead you to God's purpose. Kasi hindi mo nagagawa yung purpose mo kapag wala ka sa presence ni God. Kapag iba na yung pagtingin mo sa buhay. Kapag wala ka ng kapayapaan, do you think nagagawa mo pa rin? Do you think makakapag-lead ka ng cell group kung wala kang perspective from God? Kung wala yung presence ni God? Kung wala kang kapayapaan? Alam nyo po, gratitude is the gateway to do your assignment from God. Ilan sa atin dito, pag hindi ka ayos, yung anak mo sana na minamahal mo, lagi mong napapagalitan. Kaya kami mga lalaki, kapag hindi ayos yung puso namin, ang unang masasaktan at pwedeng masaktan yung asawa namin. Lalo na kung pagod ka, gutom ka, pagkatapos hindi mo marunong i-manage, yung dapat na minamahal mo, pinapagalitan mo. Kung sabihin ng asawa mo, layasan kaya kita, isang reklamo po, lalayasan na kita. Ang maganda lang sa lalaki, nakakatunog kung alam niya ng puno ka na. Ano po? So ang idea natin is, we are His workmanship, created for good works. Let us, i-shortcut natin. Do you think, yung hindi marunong magpasalamat sa Diyos, may mabuting magagawa? Yung mga nakalaban lagi sa gobyerno, do you think may magagawa sila? Yung kahit sino umupo, lagi na lang nakareklamo? Meron akong pamangkin, sabi ko, ba't ganito to? Puro laban na lang sa iba ang pinopost. Siguro may merkada to, walang ginawa kundi mamintas ng gobyerno. Nakakatuwa ka ba? Nakakatuwa ba yung laging taong namimintas? Pangit ka! Ikaw, tao ka ba? O pangit ako, ikaw, tao ka ba? Yung tao ka pero ugali mo hayop. So, napakaganda po. Kapag tayo marunong magpasalamat, doon mo ngayon magagawa yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Kaya alam nyo, ang demonyo, sirain lang ang araw mo . Sa totoo lang, Lord, thank you. Thank you. I don't know exactly kung sino yung babae pong ito na nakausap ng isang pastor. Sabi niya, lahat ng dahilan para hindi siya magpasalamat nasa kanya. And yet, pasalamat pa rin ng matindi. Tinanong siya ng pastor niya, sabi niya, what is the reason? Kasi pastor, pag umaga pa lang, ito ang prayer ko. Lord, salamat, ginising mo ako. Kung hindi mo ako ginising, wala akong magagawa. Kahit anong talino mo, pag hindi ka na nagising, wala ka nang magagawa. Kahit anong yaman natin, pag isang umaga hindi ka na nagising, mas mabuti raw po yung buhay na aso kaysa patay na leon. Ulitin ko po, mas mainam na yung buhay na aso kaysa patay na leon. Tingnan mo nga yung katabi mo, kumukhang pusa. Ba't naman napunta sa meow, kasi meow ka ng meow. Meow, wala na naman kulang ng bigas, meow. Hiyaw ng hiyaw, ano po? Purpose is not discovered in the spotlight. It's cultivated in the secret place of gratitude. Mas nakikita natin yung gagawin ng Panginoon, hindi kapag maliwanag at ayos ang lahat ng bagay, yung mga aral at malalalim na bagay, doon natin nakikita in the hidden place of gratitude.
Siguro may dahilan kaya ako hindi nakapasa. May dahilan kaya kami dito napunta. Especially sa issue ng growth. Comfort zone is the enemy of growth. Yung lagi ka lang kapag yung anak natin, lagi na lang nasa pakpak natin, hindi ko sila makakalipad. Lagi silang umaasa sa galing ng iba, sa yaman ng iba, sa husay ng iba. Kapatid, matuto ka naman pumalakpak sa sarili mo o matuto ka naman lumipad sa sarili mo. Matuto ka naman tumayo sa sarili mo. Yung kahit mabigat, kahit anong hirap, pinapatibay ka ng Panginoon, inaayos ka ng Diyos. Kung nahihirapan ka ngayon, let me tell you this, congratulations, may mas mahirap pa dyan. Kung may naranasan kang mabigat, may mas mabigat pa dyan. What will you do? I need to decide right now. I will be thankful to God no matter what. Anumang sitwasyon, ipagpapasalamat ko sa Diyos. If you can thank me while no one is watching, ganda na sinasabi na dito. If you can thank me while no one is watching, I can trust you when everyone is watching. Wow. Kung pinagpapasalamatan mo ko kahit walang nanonood, kapag gumagawa ka na may katapatan kahit walang nakakakita, anak, sa totoo lang, kaya kitang pagtiwalaang ilagay sa itaas, pinakamayaman, pinakamatindi, kasi alam ko, hindi ka magyayabang. Nakita na po ba kayo ng tao po na wala pa ang yabang na? E di lalo na pa nagkaroon. Ito naman may konti lang alam ang yabang na, e di mas lalo na kapag tumalino itong matindi. Nung una sabi ko sa Lord, gagawin mo pala akong pastor, ba't hindi mo ako ginawang matalino? Eh sabi lang ni God, kung ginawa kitang matalino, hindi ka na umasa. Saka kung ginawa kitang matalino, ang dami mo sigurong inupakan sa FB. Mali yan, kontra yan. ChatGPT. Kala mo, ikaw yung gumawa, ChatGPT lang pala. Kaya yung mga nakikita nyo pong magaling mag-English ngayon, congrats nyo po, ChatGPT. Dati hindi naman makapag-English sa posting, ngayon, wow, islang fa. Ano po? By the way, nag-improve na si ChatGPT 14, ChatGPT 5 na po siya ngayon. Hindi ka pa nagtatype, sinasagot niya na. Thank you, Lord. Yung iniisip mo pa lang, nabasa niya na. Sana may AI na ganun na po. Hindi mo pa isinusulat, iniisip mo pa lang. Pero huwag kayong mag-alala, mas matalino pa rin yung tao kaysa AI. Amen po ba tayo doon? Okay, so sana po let us have a habit of gratitude. Especially in silence, yung ikaw lang. Yung kayo lang dalawa ni God habang naglalakad ka, thank you, Jesus. Naalala ko talaga nung may Bell's palsy ko, ang remarkable prayer ko kay God is, Lord, thank you ang bilis na gumagaling po nung Bell's palsy ko. Lord, sana lang, wag mo akong masyadong pagalingin hanggat hindi ko pa nakukuha yung message mo sa akin. Hanggat hindi ko natututunan yung dapat kong matutunan, huwag mong tanggalin ang sakit na ito, Panginoon. Naglalakad ako, kumakanta po ako ng How Great Thou Art, which is one of my favorite hymns, How Great Thou Art. I am nature lover, nakikita ko ang Diyos sa ganda ng paligid. Sobrang tagahanga ako ng Diyos sa mga bagay na Kanyang ginawa, napakabuti ng ating Panginoon. My challenge to you this week, this is my 4th challenge to you. Serve someone as an act of gratitude, not as a form of recognition. Tumulong ka hindi dahil gusto mong makilala, hangaan, at magkaroon ng utang na loob sa iyo ang mga tao. Serve someone as an act of gratitude. Pinakamaligayang tao, yung mga taong may natulungan. Pinakamaligayang tao, yung mga taong marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Okay? So, ano lang po, napakaganda po niya. Napakaganda po na kapag tayo po ay tumutulong. Basta sa akin po, ganun lang ho palagi rin po ang point ko po sa buhay.
Kasi sasamaan loob mo pag tumulong ka pagkatapos, tinulungan mo na't lahat yan, ito pa rin ang ginawa. Kasi naman, ba't ka naman kasi umaasa lagi? Pwede po ba tayo mga magulang, tumulong tayo sa mga anak natin na walang inaasahan tayo na kapag sila nagkatrabaho na, sila na yung bubuhay sa atin, pwede ba ang goal lang natin, pag-aralin natin sila? Meron po akong kakilala po pagka-graduate niyakap ang anak, ikaw na magbabayad ng kuryente natin ha. Anak, mula ngayon, ikaw na magbabayad. Sabi nung anak, Nay, tara po, samahan mo ako. Saan? Isosoli ko na po ang diploma ko. Hindi ko na po tatapusin yung pag-aaral ko. Mga magulang, kausap ko po ba kayo? Huwag naman nating kargahan ng sobrang stress yung anak natin. Hindi ko mo na-honor yung una nating anak, kailangan yung pangalawa nating anak, kailangan honor din. Tanggalan natin sila ng mga pressure. Sa ating mga outreach pastor, hindi kailangan tayo magkompetensya. Just do your best. Enjoy serving the Lord out of gratitude, not out of recognition. Can I hear amen? At ito ang tinuro sa atin ng praise church. Kung maglilingkod ka, itodo mo na yung paglilingkod mo. Sige, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Huwag yung lagi tayo naghahanap. Ano po? Mahirap po yung laging naghahanap sa buhay. Sige nga, Lori, as we end this message. Gratitude is the gateway. You step into His presence, you gain His perspective, you receive His peace, and you walk into your purpose. Ang sarap, ang daming nagbubuka sa pasasalamat sa Panginoon. Ano po? Wow, thank you, Lord. Sana mamaya, kahit simple lang. Kung magpo-post ka man sa FB, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Enter His gate with thanksgiving. Pero meron pang courts. Meron pa naghihintay na maganda. Kaya kapag nagpasalamat ka, alam niyo yung 10 ketongin na nagpasalamat sa Diyos? Nung matanggap nila yung kagalingan, yung siyam umalis na, pero yung isa nagpasalamat sa Diyos. Hindi ko alam kung yun na anong nangyari sa siyam. Nagkaketong ba sila uli? Nagkaproblema ba sila uli? Pero yung isa na nagpasalamat, hindi lang kagalingan ang tinanggap. Kabuo ang pagpapala. Minsan, pwede na tayong masatisfy sa kung anong meron tayo. Pero the more na nagpapasalamat ka, hindi mo mapipigil ang Diyos na gumawa sa buhay mo. Every time you thank the Lord, the heaven, ay hindi pwede mag-supply na magagandang bagay sa buhay mo. Wow, thank you, Jesus. My question to you is, will you stand at the gate admiring it? Sino sa atin yung papayag, nasa labas ka lang ng gate kaysa totoong makapasok sa gate? Ilan na sa atin nakapunta sa The Mansion sa Baguio? Hanggang gate lang. Ano kaya ang nasa loob ng mansion? May iba tinanggap si Jesus, hanggang gate lang. Hindi na po lumakad sa kalooban ng Panginoon. Ang hirap. Or will you walk through and live in the presence of God? Sana wag lang pinto. Bumubukas pala yung pinto kapag nagpapasalamat tayo. At kapag nagpuri na tayo, nagbabago ang ating perspective. At kapag nagpuri na tayo at nabago ang perspective natin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at doon tayo nakakaisip ng maraming bagay at doon natin nagagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Sa group huddle natin mamaya, ano ang isang bagay sa buhay mo ngayon na maliit lang tingnan, pero malaki pala ang dahilan para magpasalamat sa Diyos? Ewan ko bakit nililid ako ni God nitong past few weeks. Nililid ako ni God na humakbang ng maliit, magsimula ng maliit, na palalakihin ng Panginoon. Ayoko naman ang bigyan ako ni God ng malaki na paliliitin ko. Gusto ko bigyan niya ako ng maliliit na bagay na alam ko palalakihin ng Diyos.
Regardless ka at anong bagay, nagsulat ng maliit lang, pero alam ko pwede maging libro. Maliit na kabuhayan na pwedeng maging malaking negosyo, maliit na ministry na pwedeng malaking ministry. Sa maliit nagsisimula, ano yung maliit na pwedeng mo simula na pwede mo ipagpasalamat ngayon? Question, paano po maipapakita ang pasasalamat sa Diyos kahit hindi pa dumarating ang hinihintay mong sagot o himala? Breakthrough is not just about receiving. It's about responding. Ulitin ko po lahat ulitin ko po ito Hindi ang tagumpay ay yung nakatanggap ka lang ng malaking bagay. Hindi lahat ng himala ng Diyos is in a form of giving. Sometimes it's about responding. Nakikita ko si Ate G, nasa dulo. Nung namatay si Kuya Ray, pwede rin siyang magtampo sa Diyos, pwede na siyang huminto sa paglilingkod, pero andito pa rin, sumisigaw sa pagpupuri sa Diyos. Alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon na himala, hindi lahat sa natatanggap, kung hindi yung tamang pagtugon. Katulad po nitong picture nito, hanggat maaari, ayoko ng check-up, pero salamat sa Diyos, na-encourage po ako ng Panginoon na magpa-check up kasi may prinsipyo po ako. Kung gusto mong malaman, may malaman sa iyo, magpa-check up ka. Pero kung ayaw mong malaman, huwag ka magpa-check up. Kung ayaw mong may malaman, may sakit ka sa puso, huwag ka magpa-check up. Hindi, joke lang yun, pero my point is this. Minsan may mga bagay na ayaw natin. Pero kailangan natin gawin. Ayaw mo na hindi agad sinasagot ang panalangin, pero you need to have a proper response. Ayaw mo na nagkakaproblema, but you need a proper response. Imagine mo may problema ka na, ang sinabi mo pa, thank you, Jesus. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Eto na. Ang ganda ngayon, pag nagpa-lab ka ngayon, kinagabihan, makukuha mo na yung result. So, ako pa naman gusto ko, next year pa sana makuha yung result. Para hindi ko agad malaman. Ngayon, eto na, binigyan na agad ako ng reseta ng asawa ko, Daddy, pakibili na ito. For 3 months. 1 month lang po ang binili ko. Nung inabot sa akin nung taga-Mercury Drug yung gamot, sabi ko, parang magsasangag ako ng gamot Ang dami. Ang dami. Kala naman ng asawa ko, sabi niya lang naman, bilhin, hindi naman iinumin. Hindi ko pa po iniinom hanggang ngayon. Nag-uminom na ako. Sumama na nga tiyan ko. Pero yun nga lang, sabi niya, Daddy, kailangan pa rin natin magpa-check up by next week. Sige, okay lang. Ako pa, tatakot ako. Nervous ako, pero hindi ako natatakot. Alam mo yung mga lalaki, ganyan na mga lalaki. Kaya alam mga babae. Ang mga babae nang gusto naman araw-araw magpa-check up. Kung may laman pa ba yung pera sa bangko. So, my point is this lang mga kapatid. May dadaanan ka na ayaw mo. Pero, magpasalamat ka muna sa Panginoon. Masaya ba tayo pag may namamatay? Masaya ba tayo kapag may naluluging negosyo? Hindi. Pero yung proper response lang. Pag may nawala, may papalit. Kapag may gumuho, may muling itatayo. Responding. Anak, wala na ba? Yung picture, sige. Yung picture natin kanina, ayan. Ayan, ito na lang. Nung last Thursday, yung anak ko kasi, magpo-voice lesson kami. Kasi napanood namin sa Adriel, hindi nakapasa. Maghihiganti kami. Hindi, gustong-gusto ng anak ko na po na yung... Kasi pag kumakanta yun, sabi ko, taas ng boses, lalo naman tinataasan, kanya ng bata Wow, ang ganda ng boses, ang lamig. Tinututukan ko na electric pan talaga boses ng anak ko Naghanap po ako ng voice lesson at tutorial center. Meron po akong nakita, yung isa sa Muñoz, nilakad namin, so ang ganda ng usapan namin. So before 6, andito na po kayo, Nung dumating po kami ng 6 o'clock,
Sarado. Nagsuot na pang-recital na yung suot ng anak ko eh. Nakita na kagano. Kaya sabi ko nga po, advance. Thank you God in advance. First recital. Kinausap ko ngayon, Sir, ba't sarado po? Ay, teka muna ako. Kakusapin ko lang muna yung management. Pagbalik sa akin, ito ang reply niya. Yung coach daw, namatayan. Sobrang ano po, alam kong nagsisinungaling. Kung namatay at hindi po ito makaka-attend, sinabi niyo na po sa akin. Alam niyo, masakit pa ho? Yung alam mong lolokohin ka. To be honest po, hindi ako nag-reply na. Paano mo re-replyan kung alam mo may bahid ng kasinungalingan? Pambihira ako naman. Pwede mo namang sabihin, mismanagement lang. Hindi po ba nakakagalit yung ganon? Sa halip na magsabi ng totoo, magsisinungaling, yung niloloko ka. Sabi ko, pag ako naasar, doble talo kami. Kaya ang ginawa ko, eto buti ginawa ni Lena, pinapicture na lang kay Marian Rivera. Ano po? Kumain kami sa Mang Inasal, tuloy ang buhay namin. Sino po nag-agree? Ang daming nakakapikon sa buhay. Ang daming nakakaasar sa buhay. Kahit pa ulit-ulit na, nakakaasar pa rin. Pero sabi ko, kinumpose ko ang sarili ko, Lord, ang message ko, Thanksgiving. Pag nagwala ako, yari tayo. Papalitan ko na lang ang message ng trouble. Ano po? So, grabe, tama-tama po, ano? So again, breakthrough is not just about receiving. Yung nakatugon ka ng tama, yung nakakapikon yung sinabi ng asawa mo, pero hindi mo pinatulan, inunawa mo lang na maaring pagod siya o hindi talaga iyon ang gusto niyang sabihin, proper responding. Minsan, ang tunay na himala ay ang pasasalamat sa gitna ng hirap. Kaya kapag dumadaan ka sa problema, minsan very awkward lang, I want to congratulate you, anak, get ready. Diyan sa may hirap, diyan sa mabibigat, pwede nating maranasan ng Diyos. I don't know what will happen next, pero meron akong idea, kahit papano. Tumatanda tayo. Hindi lagi tayong laging malakas. Alam ko, haharap din ako sa maraming bagay. Pero naisip na po natin yun at pinaisip sa atin ng Diyos, we need to give thanks. Tayo nga po tayong lahat, habang dinidis ko lang po ito. Hilingin ko lang po for the next 3 to 5 minutes, wala na pong iikot, walang gagalaw. Kasi sigit pagkatapos, hintayin ko nang pumorward po yung ating worship team para awitin natin mamaya yung sukdulang biyaya. Ano po? I want to share to you the last 3 minutes and 5 minutes of the gospel of this message about Thanksgiving. Ano po? Just position yourself. Hawakan nyo muna po yung anak nyo. Ano po? Pwede kasi natin tingnan ganito eh. Nung nilikha naman ng Diyos ang tao, bukas naman ang gate ng Eden. Bukas naman ang gate ng paradise. Nakapasok ang tao sa Garden of Eden, doon siya create. Kaya lang nagkasala ang tao eh. Yung magagandang bagay sana na higit pa sa buhay na meron tayo, parang nakasara, hindi siya makapasok. Kaya alam niyo yung point ko po, kasi pwede ka naman magpasalamat, kaya lang pwedeng mababaw. Saan nakatuntong, gusto ko lang i-establish ngayon. Pwede nagpapasalamat ka ngayon, bukas nagrereklamo ko na naman eh. Saan nakatuntong ang malalim na pagpapasalamat sa Diyos? Kung hindi mo naunawaan yung ginawa ng Diyos na hindi mo kayang bayaran, doon mo lang maunawaan, grabe pala kung pwede magpasalamat sa Diyos. Dahil sa kasalanan,
sinara ang pintuan ng langit sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Na kahit anong pasasalamat mo, babalik ka pa rin sa pagrereklamo. Babalik ka pa rin! Kasi gusto mo lagi lang mabuti ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Ano sabi ko po kanina? Gratitude is the gateway. But Jesus is the key. Yung gate na yan na daanan ng presensya ng Diyos, yung gate na yan na daanan ng magandang pagtingin, yung gate na yan na daanan ng kapayapaan, yung gate na yan para magawa natin ang kalooban ng Diyos, ang may hawak ng susi na iyan, si Jesus. Na dahil po sa kanyang kamatayan, na-unlock yung padlock, hindi ho natin kayang pumasok sa gate. Si Jesus kasi yung may hawak ng susi. Naalala nyo na yan? Umuwi ka, wala yung susi. Kainis! Si Jesus Christ, kahit ano pang ganda nung nakikita mo, pero pag hindi mo inalaw yung susi na yon, na siyang magbukas ng puso mo, papasukin siya sa buhay mo bilang tagapagligtas, may hirapan po tayo. Kaya nga, my prayer to you right now is this: gratitude is not personality. Gratitude is more than a habit. Gratitude is supernatural response to the redemption of our Lord Jesus Christ. Kung hindi namatay si Jesus, hindi ko alam kung buhay natin puno ng reklamo. Kaya if you are believer, balikan mo lang yung ginawa ni Jesus sa iyo. At muli makikita mo, ako papunta na ng impyerno. Ako na hindi deserving tumanggap kahit anong maliit na bagay. Pinatawad ng Diyos, pinag-aral ng Diyos, binigyan ng Diyos ng pamilya, may langit pang naghihintay. Sino ako para hindi magpasalamat sa Diyos? If you are di mo pa tinatanggap si Jesus Christ, yes, pwede ka magpasalamat, pero walang langit na bubukas sa'yo. It is the Holy Spirit that will lead us na nagtanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ko nga sa inyo, enters gate with thanksgiving, meron pang masigit dito na hindi ko pa nakita, hindi ko pa narinig, na hindi pa sumagi sa isip ko. Yung napakagandang bagay kapag inalaw mo si God na siya yung maghari sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. At kung tinanggap mo na si Jesus, lagi kang magpasalamat na nakatuntong ang pasasalamat mo sa sakdulang biyaya at habag ni Jesus. Kaya napunta yung susi na yun at mabubuksan dahil namatay siya. Muling nabuhay at ngayon naghahari at patuloy na sinasamahan tayo. Ilagay lang natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, ito yung pagkakataon. Sabihin mo lang, Lord, ikaw yung susi na siyang magbubukas ng aking puso upang kilalanin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Sabihin nyo lang po, although lahat naman tayo, hayaan natin yung kanang kamay natin, tapat na ating dibdib. Sabihin lang natin, Jesus, maghari ka sa aking buhay. Jesus, manguna ka sa aking buhay. Parehong prayer natin yan. Kung nag-church ka pero hindi pa maliwanag, si Jesus namatay upang ang buhay mo ay maging ganap at kasiyasiya. Ang pasasalamat natin ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Father God, help us hindi lang to have a habit of gratitude, but to have a supernatural response to the saving grace and redemption of our Lord Jesus Christ. Maliwanag sa amin, si Jesus namatay upang kami ay mabuhay. Si Jesus ay namatay upang kami ay maging malaya na gawin ang iyong kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon. Habang inaawit po namin ang awiting ito, dalhin mo po kami sa malalim
na pasasalamat sa iyo, sa malalim na paglilingkod sa iyo, sa malalim na pagtingin sa buhay, that we have so much to be grateful for, to honor you, to praise you, to worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, awitin natin ang awiting ito as we honor Jesus, as we thank the Lord. Hallelujah.